Natin yung kung sino na. Oo, kasi Wala. hindi rin. Wala. Sinasabi pwede. Wala. So ngayon, dapat presidente lang ang pwede talaga. Wala. Malinaw. Mga pulis, Ito yung bumbero presidential yan. decree, batas ni Marcos. Right. Ang makapagpapago lang yan, Pangulo rin. Umaalma na yung visa niya. Oo nga eh. Wala pa traffic sa May Makati. conflict agad. Kaya ang sinasabi kasi ni Vice President Binay, sana daw may exemption kahit daw sa mga mayor. But what if, Executive. kapag daw may mga Kasi nga sa akin, emergency. pag may emergency, Magulo baka yan. maunawaan pa. Pero yung mga tipong gusto lang makasingit sa traffic, abuso na yan. Hindi, saka madali namang sabihin may emergency kahit wala eh. Sakto. Kailangan may proof na emergency talaga. Kahapon nga, napansin ko, walang wangwang. Ang dami naman may blinker. Oo. Ganon din yung, bawal din po ang blinker. At saka paano nga pala yung jeep ni Lin? Binalik na naman natin yun. Pangit ba? Alright, samantala kung dito sa Pilipinas, nagsisimula pa lang ang tag-ulan, ang ibang bansa naman, sawang-sawa na sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Tulad ng Mexico na binayon ng gusto ng Hurricane Alex, na bagamat isa na lang tropical storm ngayon ay nagdadala pa rin ng ulan. Iniwan itong bagsak ang maraming poste ng kuryente, maging ang mga puno na bunot dahil sa lakas ng hangin ng bagyo. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar. Libo-libong nakatira sa coastal villages ang inilikas na. Lubog din sa baha ang maraming bayan sa bansang Ukraine. Katunayan mula sa ere, animoy dagat na ang maraming bayan. Wow. May mga tulay na ring bumigay dahil sa lakas ng rumaragagsang tubig. Iniutos na ng Ukraine government ang pagpapaigting ng kanilang rescue and relief operations. Samantala, pasintabi lang po sa mga nag-aagahan dahil sa kakaibang balita natin mula sa Amerika, isang flight ng eroplano ang naantala doon dahil sa maggots o uod na nagsimulang kumalat sa loob ng eroplano. Ang mga pasahero tuloy, ito nga, nagkagulo. Napag-alamang galing po ang mga naturang maggots sa isang panis ng karne na dala ng isa sa mga pasahero na nakalagay sa isang overhead compartment. Kaya naman mula sa ere, bumalik pa ng Atlanta, Georgia ang eroplano at pinababa muna ang mga pasahero para maglinis. Pinalipat naman ng ibang eroplano ang pasaherong may dala ng panis na karne. Wow. Kakuyugin siya eh. Hindi ba nakita sa x-ray machine yung mga maggots? Masama bang dapuan ng maggots? Masama ba? Kadiri lang. Pwede nga kainin yun eh. Di ba? Kaya nga edukasyon eh, di ba? Baka kala ng iba pag may uod, Madumi. parang aagnasingan na rin, di ba? It reminds you of dead people. Ano yan eh? Diba? Dead Malaking people. tulong. Oh my Hindi mo kung God. walang maggots eh. Asa na yung mga bulok? Pero high in Lang. protein yan, kinakain talaga yan sa forest, diba? Talaga? Never ko pa Yes. na-try. Discovery sa Bear Grylls. Discovery, mga survival, ganyan. Sarap kaya yan. Protein, good Parang source ayoko ng yata protein. malaman. Ako rin. Darito naman, ikalawang bugso ng ating Ronda Reports. Isang truck na may karga mga bakal na drum tumagili sa MacArthur Highway sa Valenzuela City ang resulta ng kabulbol ang daloy ng trapiko. Yan ang Ronda Report ni Dano Tingkungko, exclusive. Dano? Yes, good morning, Igan. Mahigit 3 oras ding bumigat ang daloy ng trapiko sa MacArthur Highway sa Carwatan, Valenzuela matapos tumagilid ang isang ELS truck na naglalaman ng mahigit 80 empty drums ng sabon pasado alas 11 ng gabi. Wasak ang harapan ng ELS truck, natanggal ang tangke ng gasolina at 2 gulong sa harapan at pumagas ang langis at gasolina sa daan. Ang pila ng traffic lalong pinalala ng mga truck na humahabol sa truck ban. Ilang concrete barrier din sa pinangyarihan ng aksidente ang nabasag. Nahirapan ng MMDA Rescue na makarating sa site dahil sa traffic. At nang makarating nga sila, pahirapan din sa pagtanggal ng mga nabasag na concrete barrier at pagtayo at pagtanggal sa truck. Swerte hindi nasugatan ng driver ng truck na si Bernabe Dizon pati ang pahinante nito. Ayon kay Dizon, may iniwasan siyang bus, nag-overtake siya sa kaliwa at nagulat na lamang sa mga concrete barrier na wala naman daw dati doon. Kaya sumadsad siya sa unang concrete barrier at nang hindi na kumagat ang preno, sumalpok na siyang tuluyan sa mga barrier at tumagilid na ang truck. Hindi naman daw siya mabilis magpatakbo, inaantok o nakainom. Hindi rin naman siya amoy alak ng check-in ng mga alagad ng MMDA Rescue. Hindi naman daw niya sinisisi ang mga concrete barriers sa aksidente, bagkus siya na rin mismo nagsabi na naging leksyon ito sa kanya na maging mas maingat sa pagmamaneho. At yan muna ang aking Ronda Report mula sa Valenzuela. Balik sa Igan. Alright, maraming salamat, Dano Tingkungko. Samantala, heto naman po ang isang balita para sa mga dog lovers dyan. Isang restaurant daw sa Los Angeles, California ang nagsuserve na rin ng sushi para sa mga aso. Aba,
Aba. Dinarayo na nga ng mga ito, ng mga dogs. Of course, kasama ang kanilang amo. Sa naturang resto, may place talaga para sa mga aso para komportable sila sa kanilang social na dining experience. Meron din pong parang nasa bar area sila at aabutan daw ng waiter pa ng favorite sushi, ha? Ayon sa mga nagpapatakbo ng resto, sadyang para sa mga aso ang ginagamit nilang karne para sa paggawa ng sushi. Pagbibida rin nila, may health benefits sa mga aso ang kanilang mga hinahain dito. Ano kaya? Kasi, Ayoko, hindi ko type. hindi kasi sila parang trato nila sa mga Yung aso palang nila, anak na nila Hindi pala eh. susing Siguro. pantao yan. Hindi. Pero kahit na parang, pang-aso. para sa akin, Sushi nga napaka-insensitive niyan para sa mga third world countries na maraming nagugutom na tao. Kasi meron pa silang dyan sa area na yan, may spa. May pang-facial pa para sa mga aso. Parang, hello. But then again, Kasi ako dog lover ako. I have 9 dogs. Pero parang ayoko naman yatang isipin na parang So ikaw lilevel mo nagmamasahe tao. sa aso. Siya ang nagmamasahe sa akin. hindi kasi sa Los Angeles, di ba, at mga Hollywood yan eh. Ang dahil mayayaman dyan, kaya siguro trato talaga ng mga sa anak nila. This is it, Pang my high-end kid. siguro yun. High-end Kaya lang talaga yun nga, sila. isa Pero iba. dito, ewan ko lang kung nakikita niyo sa mga malls yan, sa mga high-end malls. Meron mga yaya yung ibang aso, Parang hindi ako natutuwa doon, sa totoo lang. Sorry. Stroller pa. Basta ako ayoko nung Oo. ayoko nung binibihisan, no? Ay, hindi, okay lang yung Sapatos. bihis. Pero yung sapatos, ayaw na mga Sige. aso. Very comfortable. At para sa Lagyan ating ko kayong maagang... collar. Gusto nyo? Uy, teka, mag-showbiz cheese Okay, muna go, ako. go. Maagang showbiz balita. Kunin ko na yung trabaho ni Luan. Okay. Isang nakakatawa at nakakaalina game show ang magabalik muli sa GMA. Yan ang makabali katawang hole in the wall. Siyempre, hosts pa rin ng laglagan ang mga award-winning comedians sa sina Michael V. at Ogie Alcacid. Ang ganda ni Michael V. Okay, parang hindi galing sa inauguration. At pero may twist na this time, hindi na sila gaganap bilang sina Yaya at Angelina. Each week, iba-ibang characters ang kanila raw ibibida. May iba pang pagbabago sa inyong na-miss ng husto na game show. Kaya abangan nyo ang Hole in the Wall malapit na po dito lang sa GMA. Ano kaya parang Rockstar and Yaya? Parang feeling ko, Cute ni yan, Michael first V. time, Baka si Lady Joshua and tsaka si Gaga. Barb. Kasi naka-uniform eh. Okay, tingnan natin. Baka epekto yan ang lagay ng panahon. Laban nyo, Ver. Love. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Ibibigyan na namin sa inyo ang ating hirit panahon mula sa Pag-asa. Ang Mindanao, tuloy-tuloy pa rin pong makakaranas ng tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Ito po yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na dyan sa may equator. Kaya naman po, nagdudulot po ng ulap at ulan. Kaya po ang Mindanao, mga kapuso, magiging maulap na may kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulog. Dali na rin po ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa, magkakaroon din po ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po sa hapon o sa gabi. Ang ating pong sunrise, 5:31 a.m., medyo nasisilip na natin ng konting-konti yung liwanag ng ating haring araw. At ang ating pong pagtatago ng ating haring araw ay mamayang 6:29 p.m. Narito naman po ang temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Huling hirit na po ng chikahan natin dahil Friday na. Kaya naman hot chika ang iiwanan namin sa inyo bago ang weekend. Una na dyan ang inaasang hot na pagrampa ni Iwamoto sa isang underwear fashion show. Will it be as daring as